sobrang lakas ng bagyo, pumupunta kami doon sa bahay ng uncle ko, na ang bahay talaga niya, concrete. Concrete yung bahay niya, talagang hindi talaga sila binabagyo. Hindi mo talaga mararamdaman yung bagyo sa loob ng bahay kasi concrete yung bahay nila, at malaki. Since yung bahay namin, kubo lang talaga. So talagang binabaha talaga yung silong, pero yung loob hindi. Oo. Doon nga ako natuto na lumangoy sa baha. Kaya sa totoo lang, marunong talaga ako lumangoy kasi natuto talaga ako sa baha ng baha. Alam mo yun, mga kapitbahay. So, marami din tayong natutunan. Marami din tayong natutunan sa sa pagbabaha. Alam mo, may mga negative, positive din eh. Oo. Negative kasi tumutulo yung bahay namin eh. Tapos gumaganon pa siya, oh. Tapos palibasa kubo nga, gumaganyan-ganyan, gumegewang-gewang ko, parang pili ko lili pa rin. Kaya sabi ko sa nanay ko, ano ba nanay, ba't andito pa rin tayo? Naku, lumayas tayo dito. Sabi naman ng tatay ko, takbo! Tatakbo talaga kami mga kapitbahay doon sa bahay ng uncle ko, na ang bahay nila talagang concrete, tapos malaki. Doon kami, ang gagawin naman ng mga uncle ko, palibasa tagbagyo, may mga puno nga kasi kami na mga kamoting kahoy, kamoting kamote, tapos saging. So talagang pagbagyo talaga, ay palibasa nga, may mga puno doon sa bakuran. So parang mas masaya nga pag bumabagyo kasi ang mga pagkain, saging, nilagang saging na saba, kasi yung mga puno natutumba. So walang choice kundi kuhanan yung mga bunga-bunga, o di ba mga kapitbahay. Tapos yung mga kamote, tapos yung mga manok. Yung mga manok na alaga, pinapatay talaga yon kasi baka mamatay sa bagyo. Kinakata, kaya masarap talaga ang pagkain. Kaya nung mga panahon na yun, mas gusto ko pag bumabagyo eh. Sabi ko, aba, parang baliktad ata. Pag hindi bumabagyo, ang ulam, tuyo at saka alamang. Ano ba naman yan, araw-araw na lang. Okay lang yun kung paminsan-minsan, pero parang pili ko palagi. Aba, pag may bagyo, manok na sariwa, tapos kamote, balinghoy, saging, o saan ka pa, di ba? Tapos walang pasok sa school. O kaso nga lang, bumabaha talaga sa silong ng bahay namin. Ang ginagawa ko naman noon, lumalangoy talaga ako. Ginagawa ko talaga siyang swimming pool. Tapos palibasa, wala talaga kaming shower noong araw. Yung ulan talaga, yung ulan, mga kapitbahay, gustong-gusto ko yon. At saka yung, alam mo yung, yung dinadaanan ng tubig sa bubong, yung pinaka ganito, tapos doon tutulo siya. O di ba mga kapitbahay, ang lakas ng tubig doon. Doon talaga ako tumatapat. Di ba mga kapitbahay, kaya nakakatuwa din nung mga panahon na yon na bumabagyo. Kasi wala parang pagbata ka kasi wala ka namang alam sa mga ganun, parang feeling mo lang normal lang yung mga bagay-bagay. Ayan, mga kapitbahay, kaya masarap ang ulan. teka, may nag-ano dyan eh. Ayan, Manay Bicol, watching our videos ha, Manay Bicol. Ayan, thank you po mga kapitbahay. Ayan, aba si Ate Ijang, nagpaano pala sa akin nagpalipad, aba may blessing, aba talaga naman. Ate Ijang, thank you so much. Hindi ko yan ina-expect, thank you love the kapitbahay USA. Ayan, thank you so much po. Daniel the channel, thank you so much po. Ate Ijang, I didn't expect that you're gonna send me blessing, thank you so much. Para pili ko na sarap pa kasi niluluto ko ha. Talaga namang matindihan talaga. Ate Ijang, watching our videos. Ayan, thank you Ate Ijang. Love kapitbahay USA. Mga kapitbahay, palablab po yung aking super chatter. Ayan, si Ate Ijang. Lakas ng loob at always willing to learn. Yan ang dapat sa motto ng OFW. Ayan. Nakaka-relate pala si Ate Ijang sa aking mga kwento. Ayan, si Ate Ijang, ang kanyang motto, lakas ng loob, lalo't wala naman tayong mga natapos. Halimbawa, wala ka natapos, hindi ka naman engineer, hindi ka naman doktor. So, ibig sabihin, ang gagalingan mo na lang sa lakas ng loob talaga. Di ba, Ate Ijang, yun ang tama? Ako, malakas talaga loob ko, mga kapitbahay. Malakas din akong tumawa. Malakas ang loob, malakas tumawa, malakas din kumain. Siyempre, dapat ganun talaga ang buhay. Ayan.